Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kapatid, mag-relive na lang tayo na putol. Hello, my test. Naputol, nawala yung ano natin, boses. So, bigla lang nawala yung ano natin, no? So, kita tayo sa mga kasamahan natin, mag-relive tayo. Pasensya na po, ha? So, mga 5 minutes, magsimula na ako. Hintayin na natin yung, hintayin lang natin yung nagbalik yung mga nanood sa atin. Pasensya na po, no? So, ngayon ay umaabot na ng 4,000 yung new subscribers natin ngayon. Grabe. Salamat po. 4,000 yung new subscribers natin ngayon. So, nandito na yung live natin. Salamat kay may sounds na, ha? So, babalik lang tayo sa ating live. Naputol yung live natin. Pasensya na po, naputol yung live natin. So, sayang naputol. Balik ka, Father, kay walay sounds. Bigla lang nawala yung sounds kanina, no? Mayong gabi, Fathers. Juju Concepcion, si Army Madis Padisyo, no? Dili ko musulti. Good evening, Father, no? So, pasensya na kayo. Bigla lang naputol. So, ang isi-share ko sa inyo, it is about the training, the modern exorcist. Nakita ko na wala ng sounds dito, Okay na po yung sounds. Si Jillian Castillo. So, mga 3 minutes relive tayo. Joy Alfanta Fernandez. Hello, Father. It's Senyor. Si Disa Caradel. Di Mali. Evening, Father. Watching from Mabinay. So, si Dindi Gasmen nood sa atin ngayon. Si Sister Joy Alfante nagpadala sa atin ng 50 stars. At si Feli Rafenan, mayong gabi, Father. Okay na, Father. Thank you so much. So, salamat sa Ginoo na balik yun. Parang humina yung internet natin. Meron naman tayong internet dito pero humina. So, ang ginagamit natin ngayon, data. Today's scapular need ba yun daw magrosaryo? Father, if na kailangan talaga natin magrosaryo araw-araw. Kahit wala tayong scapular, no? Si Catherine Francisco, nagpadala ng 99 stars. Si Sis Jane, no? Si Sister Janine, nagpadala din ng 50 stars. Salamat, Sister Janine. Si Remart Loren, Inekes, good evening, Father. I'm Sacristan from Gutalac, Zamboanga del Norte. Ay, salamat. Marami na mga Sacristan lagi nanood. Si Ate Meg Salva, si Alberto Casos Senior, nanood sa atin. Si Kapubri, Father, na ako igsuon, Father, nga nakasakit. Nagkasakit siguro, di ko magkamali 12 years na. Gidala, sa mani? Gidala siya, Father, like mura siya o mabuang dipindi sa bulan. Maglahi siya, magbula ang bakba, bisag tulog atakihon siya o manggahi. Then magstoryag usahay og Linatin o English. Bisan unsay language iyang ginagamit usahay, Father, makikita daw siya og Santo Niño. Nastorya niya mga ganun, Father. Gusto ipadeliverance na ako sa imo, ipadala na ako siya, Father. Kung asa man ka, Father, ikaw ang akong sa akong kasing-kasing siya nga ikaw makaayo pinaagi sa sacramental healing, Father. Kaya nagsubay ko nimo
O nituod jud kong daghang yawa. Sige, pwede dalhin mo sa office. Nandito tayo sa Valencia, Bohol. At meron tayong office doon. From Thursday to Sunday po. 8 a.m. nandun. Kailangan nandun na po kayo. Okay? So magsimula na tayo at magpasalamat lang tayo sa mga additional star senders natin. Sa Leo Bonani Migrino, ito na lang ng 50 stars. Okay? So ngayon mga kapatid, magsimula na ako. Dahil malinaw na yung signal natin. So it is about training the exorcist. Training exorcist, page 90 to 91. In the past number of years, I have been training exorcists and most of them are still quite young. So good news po ito. Na marami na sa mga kabataan, mga pari na nainkanyo sa ministry ito at hindi natatakot. Sabi niya, Father Sikia said, it is not easy to train exorcists since one does not merely train them with the necessary skills, but one must form in them the proper dispositions that make them effective instruments in the hands of God and protected from demonic harassment and retaliation. So, hindi lang skills ang tinitrain dito mga kapatid, kundi yung spiritual life natin ay tutubo dahan-dahan po. Okay? Patuloy. It is important to mentor them personally because once they start, the experience of the spiritual world will totally change them and they will need someone to guide them during these times of transition. Kapag walang mag-guide sa kanila, siguro madi-discourage sila. So, isa din yan sa mga rason bakit magtayo tayo ng center dito. Not only office, but it is a center for training. Kaya gusto ko maibahagi yung karanasan ko sa ministering ito, mga kapatid. At kahit ganon, may experience na tayo, lagi pa tayong guided by season exorcist katulad din ng Father Sikia. So, hindi pa tayo tumitigil sa pagbabasa, mga kapatid. Training new exorcists patuloy, whether from Manila or from other dioceses, can be both exhilarating and challenging. So, hindi ito basta-basta, mga kapatid. Very challenging talaga ang pag-train nila, lalo na kapag meron silang team. No? At yan talaga yung panaginip ko na maibahagi ko ito. Kahit hindi exorcist, basta willing lang yung pari, ay ito ang isi-share ko. So, sa katulad dito, lagi tayong isi-share at meron tayong mga prepared topic na isi-share sa kanila. Okay? The zeal of the new exorcist and their enthusiasm with the ministry inspire me. So, yung zeal ng mga bagong mga gustong maging exorcist ang naka-inspire sa kanya. I also enjoy their company. We share, aside from the rigors of the ministry, many beautiful experiences of God's presence. So, yan ang ginagawa namin every year po. Nagtitipon ang mga exorcists sa buong Pilipinas. No? Lagi lang ako nakikinig, no? Sa mga nauna ko. Wow. Gusto lang akong makinig sa kanila. No? Dahil, while nakikinig tayo, we'll learn a lot of things. No? From their realization, from their approaches and strategies. Wow. So, excited talaga ako every August. At yan din ang matulpod sa akong birthday. No? So, ito na ako mag-birthday upan sa mga exorcists. Many have the notion that exorcists are solemn-faced, para bang walang kaligayahan sa mundo. Never smiling older ministers, mga karaan na mga tigulang na mga pari. This is not true. Exorcists share many enjoyable and uplifting moments of consolation. The brotherhood among exorcists can run deep, since just like soldiers who fight side by side in the same bloody battlefield, exorcists share a common experience that is uniquely bonding. This experience cannot just be shared with anybody because it is a completely different experience which gives a glimpse into a totally alien world. Hindi to maintindihan sa iba, no? Kaya nga, merong misunderstood tayo lagi at sinishare natin itong mga experiences natin. Para naman, hindi lang kami mga exorcists ang mamulat, pati na din kayo.
So, sinishare ko talaga yung mga realistic experience or encounter to the demon every now and then, mga kapatid. So, patuloy tayo. Sabi ni Father Sikia, when Amoy starts to give the exorcist trainee his first few cases, a veteran exorcist has to be present to assist him in his encounter with a demoniac. So, ano na ito? Practicum. So, nandun sila sa Father Sikia, Father Kabading, and the rest of the exorcists sa mga bagong exorcists. No? Practicum na ito. And this includes his first taste of diabolical psychic abilities dahil yung demonyo kapag meron ka ng interest, atakihon yung psychic mo. Ano ba itong psychic attacks? These demonic attacks can occur before, during, and after. Pwede ito ma-feel mo before, during, and after the exorcism session or harassment from the demon so that the new exorcist backs down from the encounter para hindi na siya tutuloy. I-discourage siya sa demonyo. What are these psychic attacks of the new exorcist? These psychic attacks are wide-ranging and would be unique to each exorcist. Hindi po ito magkatulad dahil mga exorcist different yung mga psychic attacks nila. Some examples which exorcist experience ito yung mga psychic attack na ma-experience ng mga bagong exorcist. During the sessions and where I was present were bodily pains. Bigla lang sasakit yung likod mo, bigla lang sasakit yung ulo mo, no? Stomach aches, headaches, pinpricks, may mga tumutusok, kahit saan, ano ba ito? Seeing frightening apparition, makikita mo yung mga demonyo. Temporary loss of sight, bigla nang wala yung ko. Meron tayong kasamahan dyan. No? Temporary loss of sight. Hearing demonic sounds, mapakinggan mo na yung mga harassment nila. Mental distraction, hindi tayo makafocus. Difficulty in breathing, nahirapan ako sa paghinga. Bakit pa? Coldness in the body, etc. But as the exorcist gains more faith and confidence, ito po, kapag tutubo na yung pananampalataya natin, ito ang pinaka-importante. And confidence, this oppression during sessions should disappear totally. So, itong sinasabi ni Father Sikia, nakaranas na po ako. No, minsan hindi ako makatulog. Bakit ba hindi ako makatulog? Kahit isang segundo, mga kapatid, hindi ako nakatulog. First time ko po yun, hindi ako nakatulog. Yung mga pasyente ko pala, 3, puro hindi makatulog. So, yung psychic harassment ay ma-feel po yan sa mga exorcists. Pero different po yung mga experience natin. Pero ano ba ang pinaka-importante dito, mga kapatid? Baka hindi na kayo tutuloy, ha? No? Natatakot na kami, Father. Anong gagawin natin? But as the exorcist gains more faith and confidence, these oppressions during the sessions should disappear totally. Mawawala din ito. I had my fair share when I was new in the ministry, but today I do not experience any more demonic psychic attacks during exorcism sessions. Kapag mag-prepare lang tayo, mga kapatid, hindi na tayo ma-atake pa sa ating kaaway. No? Kulang yung tulog, gano'n. No? Wala kang gana sa pagkain. No? So, temporary loss of sight, no? Loss of appetite. Yan. I sometimes train new exorcists by batches so that I can train them faster. Ngayon, dumami na mga kapatid. Every year na po tayo nag-train, pinadala ng mga obispo yung mga bagong mga exorcists. Okay? This method has worked especially in such instances where one exorcist in training gets exhausted. This is normal with new exorcists. Dahil yung 6 na oras yung pinaka matagal ko. Yung 3. Pero meron na tayong strategy ngayon. Meron na akong mga bagong mga strategy dahil sa mga hindi na tayo aabot ng 6 na oras, 3 oras, hindi na po. No? So, sa 6 na oras, mga 6 po yung ma-assist natin. No? Dahil meron tayong bagong mga
strategiya at mga approaches na ginagawa, no? It is developed through the years, mga kapatid, para hindi tayo ma-exhausted. Yung demonyo ang dapat ma-exhausted, hindi tayo. Then another can easily take his place, and when the one who is exercising gets physically attacked during the session, cannot continue, a reserve is ready to take his place. So, merong mga kasamahan ng mga exorcists na tutulong sa kanya. Okay. New exorcists usually have many questions unique to each, and these have to be answered adequately since souls are at stake, and what to learn in the beginning affect their perception and actions in the ministry in the coming years. Kailangan talaga masagot yung mga tanong ng mga exorcists. So kung meron kami mga pasyente dito na hirapan kami, no, I continue to communicate to Father Sikia at Father Kabading. Father Kabading yung pinakamadali na mag-reply. They also have certain confusions and even fears, which is normal, that have to be responded to and alleviated, especially when they experience their first few diabolical encounters. An important point to remember is that new exorcists have to ventilate and process what they experience. Kailangan ma-process din yung mga exorcists. Malaking tulong po yun. And then, kaya nga dito sa Diocese of Tagbilaran natin, meron tayong formation. And then, mag-report yung mga pag-uusapan namin paano natin gawin ito. Matagal na po ito. Ano ba yung mga suggestion ninyo sa mga hard cases na hinahandle natin? Lagi kami nag-uusap. At sa pamagitan niyan, naging magaan po yung ministry dito sa Diocese of Tagbilaran. Dahil meron tayong team, hindi lang po ako. At meron na mga kasamahang pari na very generous to give their time to sit down in the confessional box to hear the confession of many people. So yung from Switzerland ay pumunta dito, galing sila sa Mindanao. Meron pala silang kapatid na skin disease, yung psoriasis, no? At completely healed na daw ngayon, no? Matagal na po yung psoriasis nila. At dahil sa sacrament and the sacramentals, nagkaabot po sila dito. May from Texas din, no? At pagdating nila dito, nag-share sila, no? Sabi niya, yung kapatid ko, yung skin disease completely nawala na. Pabalik-balik sila sa doktor dahil merong mga sakit talaga na hindi makaaya sa natural na gamot dahil hindi natural yung origin. So, sobrang tuwa dahil yung kanyang kapatid ay nagpapaalam na. Akala niya mamatay na siya. Pero ini-extinan dahil sa sacrament ni Cristo at sacramentals ni ng simbahan po. So, very inspiring, no? At from Texas din, no? Yung lola, kanina, alas 3 pa sila, no? At sabi nila, Father, yung skin disease ko din, no? From Texas po. Yung mga anak niya ay professionals na galing Alicia. Father, no? Pagbalik ko doon, laging, skin disease. Pero nawala, Father, acting, practicing cares. Wow. Nakatuwa, no? Dahil ngayon lang kami nagkakita, pumunta lang sila sa pari. No? Go to your priest because all priests are healers. And then, nagpa-bless sila sa mga sacramentals po. So, malaking tulong po talaga, no? At very inspiring sa ating lahat. Okay? So, patuloy mga kapatid. So hanggang 8:30 lang tayo, no? Dahil may mga bisita pa tayo sa labas. At lalabas din ako doon na makipag-usap. So hindi ko na lang ipatuloy, no? Yun lang, no? Ito, highlight ko may mga physical harassment o psychic harassment yung mga bagong exorcism, mga kapatid. Paano natin ito maagapan by activating our faith and confidence in the Lord. Yan lang po yung mga sikreto, mga kapatid, na dapat nating gawin. Okay? Pasalamat na lang tayo, no, sa mga star senders natin ngayon. So, basahin ko yung mga star senders natin sa live natin ngayon. Okay? Okay.
Si kapatid na Haida Batula, nagpadala sa atin ng 50 stars. Si Janine, good night Father D. Kay gikapoy o katulgon na ang kabus. Tanawon lang na ako ni live. Nagpadala sa atin ng 124 stars. Si Bro Brendon Francisco, nagpadala sa atin, wow, 189 stars. Salamat kapatid. Si Eden Mirantes Clemente, nagpadala rin sa atin ng 55 stars. Si Mercy Alferez, nagpadala sa atin ng 100 stars. Salamat po. Si Christina Lapot Labroso, 50 stars. Salamat kapatid. Si Arlene Pipito Noval, mayong gabi Father. God bless you always. Nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Ami Dakuba na Ilga. Good evening Father. Watching from with you always. God bless you always. Take care. Nagpadala sa atin ng 100 stars. Si Gina Guevara, nagpadala sa atin ng 50 stars. Salamat po. Si Marilyn Cornopio, nagpadala sa atin ng 200 stars. Salamat kapatid. At si Ate Meg, nagpadala sa atin ng 1,000 stars. Salamat Ate Meg Selva, no? Siya yung nangunguna ngayon. Thank you so much from Scotland. Si Gladys, nagpadala sa atin ng 50 stars. Si Leo Bonani Negrinho, nagpadala sa atin 50 stars. Si Janine, 50 stars. Si Catherine Francisco, 99 stars. At si Joy Alfanta Fernandez, 99 stars. Salamat po. Diyan lang sa marami ko mga bisita ngayon. So, fight you nga tatak sa FD with a humble heart po. God bless.